Usapin tungkol sa rice tariffication law. Alamin natin ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras dito sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat, Dayan. Alam mo, sinasabi ng maraming Pilipino ngayon, rice is life. Talagang importante ang bigas para sa mga Pilipino. Ito ang ating staple food. Kaya kapag may krisis sa bigas, may krisis ang buhay ng Pilipina. In fact, naranasan na natin ito noon at hindi lang ngayon. At tumaas ang presyo at naging masyadong kulang ang supply. Kaya nga noong 2019, nagkaroon ng batas na ipinasa ng Kongreso. Ito yung Rice Tariffication Law o Republic Act 11203. Nang layunin ay tugunan ang problema ng pagtaas ng presyo ng bigas at ang kakulangan ng supply nito. Ano bang ginawa ng Rice Tariffication Law? Ginawang malaya ang pag-import ng bigas, bagamat ito'y pinatungan ng taripa. Hindi na po yung quantitative restrictions na merong maximum lang na pwedeng import. Ngayon ay meron ng taripa. At yung taripa po ay kukolektahin ng gobyerno at yung makukuha doon ay gagamitin sa pag-i-improve ng kalagayan ng ating mga magsasaka at ang rice sector, ang Rice Competitiveness Enhancement Fund kung tawagin. So ang layunin nito ay pababain ng presyo ng bigas, ngunit at the same time, ibalanse ito na ang ating mga magsasaka ay hindi naman malulugi sapagkat kapag masyadong mababa naman ang presyo ng bigas, ay hindi makakapag-compete ang mga local nating mga producers at kailangan natin ng support rin sa kanila. Ngunit, alalaong baga, sorry, masyadong malalim yung Tagalog ngayon, ano? However, nakita natin na kahit sa ngayon, nararanasan natin ang patuloy na pagtaas ng presyo. At naandyan yung patuloy tayong nababagabag kung hanggang saan ang pagtaas nito. Ito ba'y tanda ng hindi effective ang RA 11203? Alam mo, ang bawat batas na ipinapasa ng Kongreso at sinilalagdaan ng Pangulo, meron niyang layunin. Ngunit kung minsan, may mga pangyayaring hindi natin inaasahan na maaaring ito ay hindi natutupad. At isa sa mga nakikitang problema ngayon sa Rice Tariffication Law ay sapagkat para di umano, mismo ng ang Department of Agriculture, ang kanyang kalihim, nagsabi na parang tali ang kamay ng DA kasi hindi makapag-intervene ang gobyerno ng basta-basta. Bakit po? Sapagkat sa RTL o Rice Tariffication Law, ang National Food Authority ay pinigilan na pong mag-angkat at magbenta ng bigas. Ginawa na lamang po siyang taga-pangalaga ng buffer stock na gagamitin lamang sa panahon ng kalamidad at ito ay bibilhin lamang niya mula sa local farmers. Ayon sa pag-aaral ng maraming eksperto at ayon din sa mismong ang Kongreso at mismong sa Pangulo na rin nanggaling, kailangan nating palitan ito. Kailangan natin magkaroon ng kamay o hand o partisipasyon ng gobyerno para malaro natin ang market. At kasama na dito yung pagbili ng bigas mula sa importers at pagbenta nito at kung kinakailangan ay mismong direct na mag-import ng National Food Authority. Yan po ang pinaka-gist ng pag-aamyenda ng Rice Tariffication Law na tinutulak ng Pangulo at 10 ng mga mambabatas. So ito ay isang tanda na responsive ang gobyerno sa problema. At hindi natin basta-basta pwedeng masisi ng gobyerno walang ginagawa kung ang batas naman itinali ang kamay ng isa sa instrumento na pwedeng gamitin ito, which is basically participating in the market. At hindi lamang lilimitahan ang National Food Authority na ito'y tagapangalaga lamang ng buffer stock. At importante ding mabanggit na bahagi ng Rice Tariffication Law ang pagkakaroon ng RCEP, yung Rice Competitiveness and RCEF, Rice Competitiveness Enhancement Fund, na gagamitin kasi may mga pagpatuloy pa rin ang pagkolekta ng taripa. At kung ano man yung makikitain doon ay gagamitin ngayon sa pag-improve ng ating agrikultura, lalo na sa pagsasaka ng bigas.
Andyan ang pag-improve ng mga makinarya, pagbili ng mga binhi, at pagtulong sa ating mga magsasaka. So ito'y pagbabalanse. So ito ay isang magandang hakbang at ito'y dapat nating suportahan sapagkat ito'y para ito sa atin. Sapagkat importante nga sa atin ang bigas. Rice is life. Di ba? Isa yan sa staple natin. At kailangan nating tanggapin na minsan kailangan tayong gumawa ng mga hakbang na sa iba, maaring hindi na nakatanggap-tanggap, pero pagbigyan muna natin sapagkat pinag-aralan naman ito ng mabuti ng ating mga mambabatas at ng mga siyentista at sinusuportahan ng Pangulo. So, hanggang dyan lang muna ang aking punto de vista ngayon, Dayan. Balik sa inyo, dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Contreras.